Ito po ang isang halimbawa kung paano yung mga magsasaka sa bukid ay pwedeng magamit yung kinukonsider nating waste materials na. Ito po actually yung mga palay na naiwan sa pag-thresher at pinakuha ko sa aking mga tao. At ngayon makikita natin pinagkakaguluhan ng mga inahin at gustong gusto nilang kainin. Ang tawag dito sa wikang Ilonggo, uron-uron, o yung mga naiwang mga butil ng palay na medyo manipis at ito ay naiiwan sa pag-thresher at iniiwan lang actually ito sa bukid upang mabulok. Pero ito nakikita natin kapag binigay natin sa ating mga manok ay gustong-gusto nila itong kainin at ito ay makadagdag sa kanilang pangingitlog. Time dito sa yarda nagkakagulo na, umuusok yung lupa at hinahabol nila yung pagkain. We have about 2,000 heads in this yard, and since it's already about 4 o'clock in the afternoon, ay oras na ng kainin ito. Kaya sinusundan nila yung nagpapakain. Nagkakagulo na. Hindi uso ang social distancing dito, but this is an assurance that we will have food. At ito yung palagi kong sinasabi as a farmer advocate myself. Ito yung sinasabi ko palagi na alam nyo, ang buhay ay kaunting sipag lang, kaunting tiyaga. At ito ganito karami ang manok ko sapagkat tinutukan ko yung aking backyard chicken raising program. And I'm happy that through this project medyo marami na tayong natutulungan. Nakakapagbigay tayo ng libreng lechong manok tuwing linggo sa ating mga frontliners. And ito assurance that this program will continue. So this is our way of encouraging people to go serious on farming. Ito yung assurance natin of food security. Ito po ang isa sa bagong breeding yard natin. We have about 600 pullets in this yard. At ang yard po na ito ay malawak. This is our biggest yard so far. Siguro ito ay mga kalahating hektarya. We have about 600 pullets in this yard right now. But we are intending to increase this population to about 1,000 pullets and 200 cockerels. So makikita nyo, masigla yung mga manok. And if you would notice, mapupula yung mga pisngi nila. Ibig sabihin yan, healthy sila. At pangalawa, kapag mapula ang pisngi ng mga manok, ng mga inahin, ng mga pullets, parang babae din yan kapag nagli-lipstick na, ibig sabihin dalaga na. At ang iba sa kanila ay nangingitlog na. In fact, ito yung mga itlog na nakuha ko kanina. Pero maliliit pa ito, hindi pa pwedeng gamitin for breeding, for hatching rather. But very encouraging. So this is how we do it in the Braveheart Farms of Kidapawan City, North Cotabato. Ngayong araw po ay nagpupurga tayo. And ang pinupurga po ngayon mga 1,100 na mga manok between 2 months to 2 months and a half. Ito po yung napili na natin for breeding. And ang ginagamit po natin na pampurga ay yung betel nut o bunga. And dinahati po ito into 4 parts at binibigay sa mga manok. Napaka-effective po nito sapagkat lahat ng klaseng bulate ay lumalabas talaga. So nilagyan muna ng net, kinulong yung mga manok, and individually ay binibigyan ng tag-iisang subo ng purga. So ganyan po katrabahoso itong pagpupurga ng manok. But you know, you really have to do this. Ito yung tinatawag nating pagtsatsaga. At sipag lang talaga.
So, can you imagine 1,100 na manok na pupurgahin mo? And this would take siguro mga isang araw. Pero pagkatapos nito, they will be free of worms and gaganda yung kanilang katawan. This morning, nanghuhuli kami ng mga pullets because we're setting up a new breeding yard. We are intending to set up a yard with 1,000 pullets and 200 cockerels. Itong isang yarda na ito, ang mga manok dito would be about 4 months old, and in 2 months they would be ready for breeding. So ngayong araw na ito, they will be rounded up, puhulihin, and then mamaya they will be dewormed, pupurgahin. Pagkatapos papaliguan, lalagyan ng banding or marking sa paa para malaman yung kanyang edad, yung kanyang batch. And then if they are seen to be healthy, they will be placed in the breeding yard. So ganyan po ang ating selection process. So ang mga bata ngayon ay unti-unting umiikot at alis na nga ako rito kung natatakot yung mga manok. Feeding time dito sa yarda, and makikita nyo itong batch ng sisiw na ito. This is over 1,000, and it's 7 o'clock in the morning. Ang feeding time nila is between 7 and 8. Kaya itong mga ito nasanay that at about that time meron silang pagkain. This is very critical actually sa pag-aalaga ng manok. Meron din sila kasing tinatawag na biological clock. Kaya pag nasanay sila na pinapakain between 7 and 8 or any time for that matter, dapat consistent yung pagbigay mo ng pagkain sa kanila. Sapagkat kung hindi ay magkakaroon sila ng stress and magiging vulnerable sila sa sakit. So mga simpleng lessons actually, practical lessons in backyard chicken farming here at the Braveheart Farms of North Cotabato. Ang isang magandang karakteristik ng manok Pinoy, the free-range chicken that I am breeding right now in my farm, yung kanilang hilig sa pagkain ng damo. At ito, surprise of all surprises, ito yung mais ko na tinanim ko. Siguro nung nilipat ko sila rito, mga 1 month old yung mais. At pagkatapos ko silang ilipat dito, inubos nila lahat ng damo sa ilalim ng mais. Kaya makikita nyo, parang ni-round up yung mais ko. Kaya lang, kapag medyo abot nila yung dahon, ay kakainin nila pati yung dahon at may natutumbang mais. But this gives me an idea. Magandang pang secondary production or agricultural activity ang pag-alaga ng manok Pinoy sa ilalim ng ating mga prutas, niyog at iba pang tree crops, sapagkat hindi mo na kailangan pa maglinis. Meron ka pang libreng organic na abono sapagkat yung tae nila ay magsisilbing abono sa ating mga tanim. Another good discovery in our farming experience here in the Braveheart Farms of Kidapawan City. Isa po sa pinaka-critical na gawain sa Braveheart Farms ay ang pag-disinfect ng area na inalisan ng mga sisiw. Like tulad po nito, dito po nilagyan namin ito ng mahigit 1,000 sisiw. Umabot na po sila ng 2 buwan. Kaya pinili feeding time sa ating isang batch ng manok Pinoy. And actually ito ay kalilipat lang dito sa area na ito. Nasa lilim sila ng lanzones, mangustin at saka rubber. And napansin ko, mas masigla actually yung mga manok na nasa lilim at nakakapagpasilong, especially now that medyo mainit ang panahon. So, ito, this is about 2 months old.
And napili na ito sila. Yung mga weak dito ay na-eliminate na. And hopefully that this group will be the source of our future breeding materials. So ganyan po ang ating ginagawa sa Braveheart Farms, where we raise the manok Pinoy. Ito po yung nakita namin pinaka-effective and practical brooding system. Kung makikita nyo, semicircular brooder na gawa lang po ito sa yero, GI sheet, no? At nakapalibot sa mga sisiw, and then nilalagyan lang ng rice hull o labhang sa ilonggo. Tapos may mga tubig sila, may ilaw. Etong batch na ito, this is 1,000 chicks. Maluwag sila. And ang kagandahan itong semicircular brooder, kapag nag-stampede ay hindi magkakaroon ng trampling. Ayun usually ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming namamatay na sisiw. Kung may corner o rectangular yung brooder mo, sapagkat maiipit sila sa kanto. But with this system, kapag naipit sila, pwede lang silang umikot sapagkat walang kanto yung brooder. So, ito po ay turo din lang sa akin ng mga kaibigan. But you know, we're learning from other farmers as well. We don't have the monopoly of good practices. And wala namang bright sa farming. Lahat tayo ay natututo by learning from the experiences of other farmers. And this is one of those things, lessons that we learned from other farmers. A circular, galvanized brooder, improvised brooder, very effective. Naniniwala po ako sa investing in the future. Dito sa yarda na ito, makikita nyo yung nagpapakain. Nandun sa dulo si Ahmed, yung tatay. At itong dalawang bata na ito ay tumutulong. Pero itong isang bata na ito, Jim, tanaw dito Jim. Ito si Jim. Pinapag-aral ko to ng veterinary medicine. At may kontrata na kami na pag-graduate niya bilang Doctor of Veterinary Medicine, dito siya magsisilbi sa Braveheart Farm. So, walang klase ngayon, kaya nandito siya, tumutulong. And weekends pati, no? Tumutulong siya rito, kasama yung tatay niya at saka yung batang kapatid. Pamilya pong involved dito. This is actually a family undertaking. Tatay lang ang may sweldo rito, but since scholar ko si Jim, tumutulong siya sa pagpapakain ng manok. And in the process, tingin ko natututo siya. So, I don't think it will be difficult for him to really learn how to raise chicken and take care of chicken when he becomes a veterinarian one of these days. So, ito po ang totoong investing in the youth para sa tinatawag nating agriculture. Ganyan pong ginagawa natin, very practical na pamamaraan and very personalized na pagpapatakbo ng farm dito sa Braveheart Farm sa North Cotabato. Isa po sa pinaka-importanting farm management practice sa pag-aalaga ng manok ay ang pagbabakuna. Ngayon po ay nagbabakuna tayo ng mga sisiw ng smallpox vaccine. Ito po ay kontra bulutong. So, ang vaccine po na ito ay nabibili natin sa halagang 350 pesos per bottle. And it's good for 1,000 chicks. Ang ginagawa, dapat nakalagay sa yelo o sa ice yung vaccine para hindi mamatay yung vaccine. And ito yung process na tinatawag na breaking of the wing web, no? Yung malambot na bahagi ng pakpak tinutusok ng karayom na nilulublob muna doon sa vaccine. So effectively papasok yung vaccine sa katawan ng sisiw, and this will protect the sisiw from
Fowlpox o tinatawag natin bulutong o kalunggo sa Ilonggo, no? So matrabaho dahil kung 1,000 ang sisiw mo, talagang huhulihin mo isa-isa at i-vaccine isa-isa, no? But that's how farmers work. Talagang ganyan kahirap ang pagsasaka, especially itong poultry raising. Kung hindi ka maghihirap, wala ka rin kita. So ngayong araw na ito, mga 700 itong iba-vaccinate, and this is being done upon reaching the age of 15 days. Yan po ang isa sa mga vaccines na importante. In the future, we will show you how to vaccinate the chicks sa ibang mga programa. Ang isa pang critical aspect ng pag-aalaga ng manok ay ang pagpapanatili na malinis at sanitized ang mga incubators. In our case, for example, gumagamit kami ng incubators at kailangan pag labas nung isang batch ng mga sisiw, bago mo siya lalagyan uli, kailangan linisin na maigi at i-disinfect para yung susunod na mga itlog ay hindi makontaminate. Kung meron mang mga bakterya na naiwan, ay hindi makontaminate ang next na itlog. So makikita nyo dito sa aming farm, medyo marami itong aming incubators, no? At ngayong araw na ito, naghahanda kami na mag-load ng bagong batch. So makikita nyo yung mga incubators ay naka-ready, and each incubator has the capacity of 1,400 eggs. So ngayong araw na ito, we're expecting to load about 2,000 eggs, and ito ay harvest for the last 7 days, and ito ngayon ay ilalagay sa mga incubators na malinis na at na disinfect para siguradong yung mga lalabas na sisiw ay healthy. We are unloading today 1,261 chicks. Ito po yung batch ng 2,000 eggs. Mababa yung hatching rate kasi nagkamali kami rito. Hindi namin na-load yung itlog at inabot ng 11 days. So mataas yung percentage ng bugok na itlog, no? So this is a lesson that we are learning. Dapat hindi talaga aabot ng 10 araw yung itlog. Pinaka-ideal is 7 days. Pero ngayon, dahil medyo marami ng itlog namin weekly, maglo-load kami sa incubator every 5 days para mas maganda yung hatching rate. So ito po yung isang lesson na gusto namin i-share sa aming mga kaibigan na gusto rin magparami ng manok using the incubator. Never ever load old eggs at huwag paabutin ng 10 araw yung itlog bago i-load sa incubator. Kailangan na maximum na edad ng itlog bago i-load sa incubator is 7 days. And 5 days would be better. Pero kung kaunting itlog mo, 7 days would be alright. So we are sharing with you our experience sa pagpaparami ng manok Pinoy dito sa Braveheart Farms sa Kidapawan City, North Cotabato. Ang kagandahan po sa bukid ay yung nakakagawa ka ng practical na solusyon sa mga problema. Like say for example, itong ginawa namin na ito. Dati po itong mga inahin na ito, nasa free range. Binibitawan namin. Kanya lang, simulan nung mag-umpisa ang tag-ulan, nagkaroon kami ng problema sapagkat ang iba sa kanila ay nagkakasipon. Ang iba ay nangingitlog sa ilalim ng mga damo, so nababasa yung itlog. So we came up with a solution. Kumuha po kami ng bagong kulungan. Ito po yung breeding pens, no? In each of this pen, 20 babae ang nilagay namin, and meron silang 3 lalaki to breed with them. Ang kagandahan nito, namomonitor namin kung may sipon sila, matamlay ba, maputla. And ang ginawa namin, dito na kami gumawa ng pugad. Ito po yung kanilang pugad. Nilagyan namin ng cover kasi
nung isang araw, pagkatapos gawin to, dinapuan nila sa gabi at nagkaroon ng iti. So, to prevent them from roosting in the nests, yung ginawa natin na pugad, nilagyan namin ng cover. Ito, so hindi sila pwedeng pumatong dyan dahil nakaslide dyan. And to make egg collection efficient, hindi na kailangan pumasok pa yung aming handler sa loob para kunin yung itlog sapagkat ginawa namin ito ng butas. So, ang itlog, pagkatapos mangitlog ng mga inahin, ay malalaglagan dito, gugulong dito, at sa labas na namin kukunin. So, ito yung technique na hindi naman bago to. Ginagawa na ito ng ibang breeders, which we are now implementing as we adjust to realities in the farm. Sabi ko nga, at the start of the rainy season, nagkaroon kami ng problema sa health management ng mga inahin. Yung iba nagkakasipon. And then added to that, meron kaming kakompetensya, yung mga uwak na kinakain yung mga itlog na naiiwanan ng mga inahin sa yarda. So this is how we make adjustments in our breeding program, and hopefully with this system now, we will be able to improve the health management of our flock and mag-increase yung kanilang itlog so that we will have more production. This is practical farming. Merong paniwala yung ibang poultry raisers or chicken farmer na kapag nag-immunize daw ang kapitbahay mo at hindi ka nag-immunize, ay tatamaan ng sakit at mamamatay yung mga manok mo. I don't think that's accurate sapagkat ito, example ito. Itong batch na ito, mga 1 month old ang sisiw. At ito ang natapos namin dito na immunization, B1, B1, IBB at saka Gomboro. Subalit ito ay hindi pa na-immunize ng NCD Lasota. Yung kabila, na-immunize na yun. Tapos na yung NCD Lasota, tapos na yung Coryza at saka Mycoplasma. Hindi naman naapektuhan tong katabing pen. Ibig sabihin, maski mag-immunize ka sa kabila, basta safe yung immunization program mo, hindi magkakasakit yung mga sisiw na hindi na-immunize. So, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nilang kapag nag-immunize daw yung isang farmer, mamamatay yung manok ng kapitbahay niya. I don't think that's accurate. And I base this assumption dito sa aming experience. Magkatabing kulungan, magkatabing pen, open. Mag-immunize kami ng NCD Lasota sa kabilang pen, which is for yung sakit na common, no? Yung tawag nila duyong sa Cebuano, di kaya atay or aratay sa Ilonggo. Yun yung vaccine niya. At pagkatapos namin mag-immunize sa isang batch, iniiwan namin hanggang magkaedad ng mga 25 days yung isang grupo bago namin i-immunize. So, ito, actual farm experience. So, huwag kayong maniwala doon sa sinasabi nila na kailangan daw pagsabihan mo yung kapitbahay mo na mag-immunize ka sapagkat magkakasakit yung kalamanok. This is our actual experience dito sa Brave Heart Farm. Ang isa pong nakikita natin na problema sa paggamit ng rice hull bilang bedding sa kulungan ng mga manok ay yung pagdami ng tinatawag nating kuto o mites. So ngayong araw na ito, we are starting an experiment. Yung mga dahon ng tanglad or lemongrass ay nilalagay natin sa kulungan in the expectation that this will drive away the mites. Pwede nyo rin subukan to. Subukan nyo using citronella or di kaya yung dahon ng madede cacao. And make your own observation and let's share experiences. Sabagkat ganyan lang naman ang farming. We make daily experimentations. And kapag beneficial yung ating experiment, we share it with other farmers
para sila naman matuto. So ito po yung bago nating innovation dito sa Braveheart Farms. Ang paglalagay ng dahon ng tanglad sa kulungan ng mga manok, even sa pugad, upang maiwasan yung pagdami ng kuto o dapaw. Ang isa sa pinaka-critical na bahagi ng pag-aalaga ng manok ay yung pag-apply ng vaccination. Ito po ay ginagawa natin upang mabigyan ng pananggalang yung ating mga sisiw sa common diseases tulad ng NCD, Gumboro, Coryza, yung tinatawag nating fowl-pox. At ito po ang pinakamatrabahong bahagi ng farm operations actually. Recently nagkaroon kami ng konting problema sa farm sapagkat in spite of the fact na nag-immunize kami, meron pa rin mga sisiw na tinamaan, nanamlay, at kailangan namin i-eliminate. At noong tanungin ko yung aming in-house vet, ang kanyang nakitang dahilan ay yung overcrowding sa aming brooding pens. So, ganyan po ang pag-aalaga ng manok. You learn lessons through actual farm experiences. So today, ito po, we are immunizing 1,200 chicks. Ito po ay 2 weeks old, or 3 weeks old rather. And ito yung kanilang second dose ng B1 Gumboro IBD. Ito po yung basic na immunization. At pagkatapos nito ay bibigyan na sila ng fowl-pox, and then mycoplasma para sa sipon, and then coryza para sa pagluluha, and then the final dose of NCD Lasota para sa Newcastle disease. So ganyan po sa pag-aalaga ng manok. Tiyaga lang. You will learn painful lessons, but it keeps you wiser the next day. This is the second batch of manok Pinoy chicks that we brought here in the highlands of Mearayon. And makikita ninyo, inuumpisa na nating i-introduce yung pagpapakain sa kanila ng crack corn. Sa dami nila kasi mga 1,000 ito, kailangan na natin sanayin sila na kumain na sa lupa at hindi na dun sa feeding trough, no? And right now, itong ating caretaker, si Lando, ay nagtatapon ng crack corn. And yung crack corn naman dito sa Bukidnon, mura. So, nakikita natin ngayon mga kaibigan, yung sinasabi ko na actually hindi ganun kahirap yung pagpaparami ng free range chicken sa bukid, sapagkat kapag nasanay sila, hindi mo na kailangan ng commercial feeds. In fact, nung isang araw, nilagyan to sila ng mga carrots na reject at hindi man lang tinadtad, buong buo yung mga carrots. In a short while ay naubos nila yung carrots. So kasama ko rito ngayon si brother ko, si former Congressman June Piñol, at si Bong. Pinapakita ko sa kanila itong eksperimento ko dito sa highlands ng Mearayon. And I'm happy with what I'm seeing, sapagkat nakikita ko na talagang maganda yung galaw ng mga sisiw dito dahil malamig at hindi maputik yung area. So so far so good. Chicken raising in the highlands. Ito po yung latest batch ng mga sisiw na inakyat natin dito sa highlands. And maabot sa 1,000 po ito. About 1,000 heads. And they are now here for 3 days. And they seem to have adapted well to the colder climate. And makikita mo, ang palatandaan kasi ng manok na healthy, yung mapula ang palong. So makikita mo yan. Of course, merong ibang mga matamlay tulad nun, nakabaluktot.
And ang kailangan lang dyan, yung medyo weak, ay kailangang hulihin, i-confine, and then bigyan ng konting special attention. Ito ang problema actually minsan kapag nagsisiksikan sila, kakaroon ka ng stampede, no? So yung pag maliit, more often than not ay maiipit siya at mamamatay. So ito po yung kanilang ranging area, and you can see there's a lot of greens, and medyo naninibago pa sila sapagkat from the brooder ngayon lang sila binatawan sa lupa. But everything looks fine except for few chicks na medyo nag-a-adjust, and maganda ang galaw nila, very encouraging. So, makikita natin yung magandang reaction nila sa malamig na climate.